Hi guys, so may nakita ulit ako dito na pre-sale. So ito yung Bitcoin Mine Tricks. So ito na nga yung mga kino-content natin ngayon kasi yung mga token natin. Since alam nating malapit na ang bull run, kaya naman ako naghahanap ng mga ganitong project guys. Yung mga naka-pre-sale pa lang na mga tokens. Kasi based on my experience, mataas nga yung risk ng mga to pero kapag nakachamba naman tayo yung mga hindi mangi-scam na mga ganitong pre-sale or mga ganitong token ay pumapaldo talaga siya guys. Pero guys, not a financial advice to. Hindi din ako sigurado na papaldo to. Yun nga lang para sa akin, ito yung mga may pinakamataas na ROI na natry ko. Yung mga naka-presale pa lang kasi tignan nyo guys, $0.01 yung presyo nito per 1 BTC MTX na token. So paano na lang kapag nag $1 it? Yun yung potential ng mga ganitong presale. Pero yun nga lang, mataas din siyempre yung chance nilang mang-scam kasi bago nga lang sila. At kung makikita nyo dito guys, wala pang mga information dito kung sino yung gumawa ng token, mga developers or yung team behind the project. So hindi siya masyadong detalyado guys kasi yung nakikita natin dito guys ay 3 tao lang yung nandito. Kaya pag mag-DDR tayo guys, itong 3 tao lang na to ang pwede nating i-background check. So, pwede nating i-search ito sa Google, itong mga pangalan nila. Or kung may LinkedIn man sila, may Facebook account sila, may Instagram, yun yung mga pwede nating gawin dito sa mga to. And yung tokenomics naman niya guys, Bitcoin mining, may 42.5%. So, for mining pala, yung use case nitong Bitmine Tricks na to, marketing nila 35%, staking is 12.5%, tapos yung community 10%. So that's a total supply of 4 billion na Mine Tricks token. At kung makikita nyo guys, itong Bitcoin Mine Tricks na to, pare-parehas lang sila ng mga style dun sa mga other coins na nagawan natin ng video. Katulad ng BTC ETH, yung Meme Combat, tsaka may ETH ETF pa itong team na to. So based dun sa nakita natin na yun, baka iisa lang yung gumawa ng mga to. So basahin natin kung anong use case nito. Bitcoin Mine Tricks Stake to Mine Dashboard. Ito yung dashboard niya. Manage all your BCTMX tokens and mining credits in one place with the Bitcoin Mine Tricks dashboard. Gain cloud mining power using your mining credits and earn through staking. So yun daw, pwede daw nating i-stake yung mga BTC Mine Tricks token natin tapos makakapag-earn daw tayo. Andito na lahat ng mga information guys kung makikita nyo. How to access BTC mining, nandito. How to buy tokens, stake to mine, earn BTC. Syempre hindi ko ituturo itong buy tokens kasi may mga baguhan tayo dito sa channel at hindi pa sila masyadong familiar sa mga ganito at hindi nila alam yung risk kaya hindi ko muna ituturo yan. So itong BTC Mine Tricks guys ay para na dun sa may mga matataas na risk appetite, mga hindi na baguhan, mga marunong mag-DOR since high risk nga ito. Kaya kailangan yung mag-DOR ng malala dito guys. I-check natin itong Twitter nila, itong Telegram, tsaka itong Discord nila. Tignan natin yung community kasi community driven itong mga tokens na to kaya kailangan nating i-check. Pati syempre yung audit nila. So audited sila ng CoinSalt. So i-check natin itong audit nila ng CoinSalt. Yan. Owner needs to enable trading. Green siya so ibig sabihin low risk daw dito sa CoinSalt na to. Owner can mint. Low risk din. Owner can blacklist, owner can set fees, owner can exclude from fees. So hindi din siya pwedeng i-honeypot. Ibig sabihin kapag honeypot kasi yung token guys, hindi natin sila pwedeng ibenta. So may stock lang yung token natin dun guys, tapos wala na tayong pwedeng magawa kapag nag-honeypot siya. So kailangan din yan. Owner can set max transaction amount. So cannot naman daw dito, low risk daw ito. Ito naman yung audit summary niya. And ito may Etherscan siya guys. Check natin. Yan, tama nga sila guys. 4 billion yung BTC MTX token based dito sa Etherscan. At i-check natin yung contract niya dito sa token holders. Ito yung chart. Makikita nyo dyan kung tama yung nakalagay dun sa website nila. So may 60% dito, may 12.5% dito, 10%, 9.9%, 7.5%. Check natin. Ang alam ko kasi 40% yung may pinakamalaking chunk dun sa
supply nila. So yan, 42.5%. So hindi natin alam, baka inaayos pa nila ito kaya ganyan. So 60% yung nandito. Ibig sabihin lang yan, hindi pa nila na-follow yung nasa website nila na holders. At ito naman yung mga nakakontract guys. Makikita nyo dyan, under contract yan kapag may ganyan. Pati ito. So dalawa lang yung under contract dito sa token holders. At kung gusto nyo naman na i-check yung risk niya guys dun sa ibang tools, tuturo ko sa inyo. So pupunta tayo dito sa Bitcoin Minetrix and ito, kukunin natin itong contract niya, ilalagay natin dito. So Ethereum yun kasi nasa Etherscan. Pipiliin lang natin yung ETH dyan, paste natin dyan and then scan natin. Yan, scanning na siya. Titignan natin ngayon kung maganda yung token. Ayan, renounce, nasa caution siya guys. Ibig sabihin kasi guys, pag not renounce yung isang token, makakapag-mint sila ng madaming tokens. Kunyari 4 billion yung total supply nito, pwede nilang gawing 5 billion yan. So for example, nasa holders na lahat yung 4 billion at sobrang taas na nung token, pwede silang mag-mint ulit ng 1 billion ulit na token at pwede nilang ibenta yon. Yun yung magkukos ng rug pull or pagbaba ng price ng tokens. So yun yung high risk dyan guys. Honeypot naman, nakapas naman siya dito sa quick intel natin. Yung liquidity pool nga lang locked or burned. Ang sabi dito is no. So yan lang yung tinitignan ko guys. Very important yung mga yan. Kung honeypot ba siya, kung renounce ba yung token. Pag not renounce guys, delikado yon. Kung locked ba yung liquidity pool niya or burned. Kaya maganda din guys kapag ginagamit nyo tong quick intel, yung BSC check, yung token sniffer, mga ganong tools. Medyo accurate naman yung mga yan. Pero hindi ko sinasabing 100% accurate itong mga tools na to guys. So i-check naman natin yung Twitter nila. Yan, nakapag-raise na daw sila ng 5.6 million. Check natin kung tama, 5.6. Ay, sumobra na. So 5.8 na yung na-raise nila. So madami na ulit nag-invest. Check natin ulit yung mga information dito. Engaging in decentralized BTC. Followers pala nila. Nakalimutan natin. 10.4k followers na sila. Yan, may mga news dyan. Will just ape 1 million into a new token. Yan, stage 15 ending na sila. Assessing entry cost for Bitcoin Minetrix. At marami na ding nagre-retweet sa kanila kung makikita nyo dyan. I-follow nyo na lang yung Twitter nila guys. Kung dun sa mga interested dito sa BTC Minetrix. Tapos syempre punta kayo dun sa Discord nila guys. Check ko ngayon. Join tayo dito sa Bitcoin Minetrix. So i-verify ko lang to. Click continue. Click natin tong watch. And yan, nakapasok na tayo. Meron sila ditong contents. How to buy. May media sila dito. Coming soon, official links. Yan yung mga information dito. Tapos ito nga pala yung general discussion nila. So titignan nyo dito guys kung okay ba yung community nila. Wala bang food? Kasi palabas pa lang ito kapag may food kasi nakaka-effect din yun dun sa price ng token since community driven nga itong mga tokens natin dito sa crypto. So yan, i-check nyo yan. Tapos yung Telegram na din nila, pares lang din naman yung lalabas. So hindi ko na i-check yun. And yun guys, yung review natin dito sa Bitcoin Minetrix. So para sa akin, high risk ito. Sa mga baguhan sa crypto, wag muna sa mga ganitong pre-sale. Kung gusto nyo ng pre-sale na safe, eto guys, ipapakita ko sa inyo yung alam ko na legit kapag nag-pre-sale. Kaso nga lang hindi pa siya nagpe-pre-sale. Ito yung Fuel Network, Fuel token to guys. Yan, may docs dyan, resources, community, ecosystem, lahat ng information guys andito. Tapos ito, may mga supporters din siya. Dito nyo makikita guys kapag medyo safe yung token kasi yan nga, nag-invest itong mga malalaking ventures na to. Maven Capital, Stratos, CoinFund, Spartan, Origin Capital, yan. So ibig sabihin kasi kapag nang rug pull sila, may mga hahabol sa kanila. Habulin sila nitong mga malalaking investors. And mahirap din naman banggain yung mga yan kasi may pera sila. Pwede nilang pagalawin yung pera nila. Dito naman guys, makikita natin na wala pang mga investors. So small investors pa lang yung hinahanap nila katulad natin.
Pero dito daw na feature sila sa Crypto Potato, Bein Crypto, FinanceZen.net, Bitcoin, Crypto News, Cointelegraph, and Business Insider. So yun lang guys yung review natin about dito sa Bitcoin Mindtricks. Salamat sa panonood. Pag hindi pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe lang kayo. At kung gusto nyo ng mga content na ganito, mga tokens, kung paano mag-invest sa crypto, yung mga safe na pwede nating investan sa crypto, mag-subscribe lang kayo and then i-click nyo na din yung notification bell. Set nyo yan sa all para every time na meron tayong bagong content, manonotify kayo. Yun lang guys. Maraming salamat. Bye-bye.